Dito na po yan sa LB Vlogs Family. 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 Nananghalian na ba kayo? Saan? Yung pala yung tanghali. Dami. Ayun, kuya. Napanood ko nga na kuya kay Bio na pumasyal ka doon. Napanood ko eh. Siyempre, natin yung mga kwento ng buhay, ng mga tinutulungan ni kuya. Nanonood tayo. Eh, nakita pa kita sa thumbnail. Si Jonathan, nandun no. Nagbago isip ko. Parang hindi ko pa ako pumapayag. Umuwi muna kami. Ikukulong ata ako eh. Akala ko papaluin ako. Tapos, nagkakasundoy kami sa barangay. Anak, doon kami titira. Pauli. Tapos, bibili ng gaong gamit. Tapos, araw-araw maligo. Pati si mama. Kuya Jonathan, kung ang masasabi ni Ate Elvie, kung ano man ang magiging desisyon ni nanay, at desisyon mo, magkasundo kayo nanay, irerespeto ng lahat yan. Lagi mong iisipin na kapag nagdesisyon ka, ay kung ano yung magiging kalagayan yung mag-ina. Mga puto eh. Kasi ang bawat desisyon ng tao nakasalalay kung ano yung naging desisyon mo ngayon. Walang magpapahirap sa sarili mo, walang magpapaunlad sa sarili mo kundi ikaw lang. Wala kang dapat sisihing iba. Pero tingin ko mapapabuti kayo doon kasi si kuya yun eh. Wala namang pinabayaan na tinulungan niya. Talagang nagkakaroon lang ng eksperimento, nagkakaroon ng pagpapahinga, pero hindi tumigil, di ba? Babalikan kayo ni kuya. Mama Diba? ko eh. Ngayon, ang gusto ko lang ipaunawa sa iyo kuya, si mama mo may sakit. Okay? Punta tayo sa punto ni mama mo, kahit wala siya rito sa harapan natin. Si mama mo may sakit. Hanggang kailan mo matitiis si mama mo na hindi napapagamot? Yun na kasi papacheck up na nga ni kuya pag nandun na kami. Ipag-isip ko muna mga 1 linggo, tsaka mga 3. Bakit patatagalin mo pa? Ano kasi tayo yung wheelchair ng mama ko yung gulong. May kakilala kasi yan, papalitan ng gulong. Yan tagal kasi dumating. Yan ang hinihintay ko sa amin. Nakita kami sa Almar, tutulungan kami ng gulong yung malaki. Papalitan ng bago. Hinihintay ko pag natupad yun, pwede namin bumalik yung kuya. Hindi mo ba nararamdaman parang, uy, teka, bukas na naman ang pinto ng langit para sa amin. Kahit gaano ka kapulit, kahit gaano ka katigas ang ulo. Diba? Hindi naman kita bubulyawan eh, kahit sa walang camera, hindi kita sisigawan na, Jo, ano ka ba? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Kasi alam ko naman nakakaintindi ka na, nasa edad ka na, diba? Ba't kita sisigawan? Kaysa sigawan kita, maubos yung boses ko, paluin na lang kita. Okay lang. Hindi, biro lang mga kapams. Pero di ba dati sabi ko sa'yo, face the wall ka. Tulad ng ginagawa ko kay Alex dati. Face the wall, pag matigas ang ulo. Ibig sabihin na face the wall, talikod ka dito, kapaluin ko yung pet mo. Tigas ang ulo mo, Jo eh. Jo, ganito. Kapag dumating ang punto na ma-realize mo na dumating na yung taong tutulong talaga sa'yo, na talagang may kakayanan, tanggapin mo na, Jo. Tanggapin mo na. Kasi yung pagkakataon na minsan pumatok na naman sa'yo ang grasya, hindi na mauulit yun. Pwedeng hindi na mauulit. Kailan man. Huwag nang mataas ang pride, magpakabait, magpakumbaba, magpasalamat. Na kaya, Jo, si Kuya ka-business ay may kakayahang tumulong. Pero alam natin si Kuya ay marami rin kong tinutulungan na gusto rin namin makita na umuunlad, yung tinutulungan namin. Ikaw nandun ka na sa puntong umuunlad ka na eh. May bahay, may maayos na mga damit, pagkain. Pero ano nangyari? Hindi ko alam kung naging sakim ka pa sa mga natatanggap mo at kailangan mo pang ibenta at kailangan mong bumili ng mas masarap. Alam mo yun, ang daming nagugutom, ang daming walang kinakain, ang daming walang pagkain. Pero ikaw mapili ka pa sa pagkain. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Naging sakim? Naging ano ba? Naging ano ka ba? Naging abusado? May ganon, kuya? May ganon ba?
Na parang hindi ka na kontento. Parang ano lang ako dun. Parang ano? May sariling kagustuhan lang ako dun. Oo. Na parang hindi ka nga na kontento kasi binigyan ka ng tubig, gusto mo milk tea at coke pa. Binigyan ka ng bigas, gusto mo ano pa, iba pang uri ng pagkain na mas masarap. Na? Walang masama doon. Kahit ako, si Ate LB, kung may kanin at bigas at may pizza, makakainin ko rin yung pizza eh, kasi para sa akin mas masarap yun. Tama naman ah. Tama. Pero sa mga panahon na talagang gipit, pero talagang ginawan mo ng paraan magbenta, tapos bibili ka ng gusto mo, tapos yung ginusto mo pa, mas makakasama pa sa katawan ni nanay. Maling-mali yun, kuya. No? Wala naman tayong ano eh. Simple lang naman ang gusto mo eh. Mabusog, di ba? Mabusog, makakain, di ba? Hingi, bibili pagkain, kakain, matutulog, di ba? Wala ka naman ang iniisip, di ba? Tama ba ako? Tama na. Tama ba ako? Hindi man na rin masyadong iniisip na mapaggamot si nanay mo. Yung na ano, ganyan lang din. Di ba? Di ba? Kasi, aminin natin sa hindi, wala naman talaga tayong kakayahan paggamot si nanay. Ang may kakayanan nun, yung mga taong kumakatok sa'yo tumulong. Na, Kuya Jonathan, tutulungan ka namin, basta susunod ka sa anumang paraan na meron kami. Kuya, tatanungin kita, ano ba talagang pangarap ni Kuya Jonathan kung magbibigyan ka ng chance? Pangarap. Oo, yung gusto mo talagang gawin. Narinig mo na yung sinabi ko si dati yung una. Pangarap mo magkaroon ng lupa at bahay lang. Kahit saktong laki lang. Kahit ganito ng kalaki sa'yo. Maligay na ganito lang. Yun ang pangarap ko sa buong buhay ko. Kasi yung nabubuhay pa kuya ko, palipat-lipat kami saan. Sa kotse. Tapos dito. Tumagal kami sa Green Valley ilang taon. Hanggang namatay na kuya ko, pati yung may-ari dun. Lipat na naman kami. Tapos ginawa na naman sa amin, gano'n na naman din. Lipat na naman. Tumasawa na ako. Tapos balik kami sa kasada. Napagod ka na. Pagod na ako, parang paulit-ulit yung maranasan ko tayo. Sabi mo totoo. Yun ang pangarap ko, magkasali ng lupa at bahay. Saka, maliit lang naman, parang sakto sa kalagayan ko. Parang, kahit wala akong asawa eh. Kahit may bahay lang ako, pwede na eh. Masaya na ako eh. Yun ang pangarap ko, kahit wala akong asawa. Ito yun talaga ito eh. Parang ilalaan mo na lang yung oras mo sa pag-aalaga ko na. Tsaka may sarilang tirahan kasi mula maliit pa kasi ako dati, 27 pa lang ako yun eh. Ito kami sa ano, sa Ilababe, 27 ako. At mama na si kuya ko, 28. Hanggang ngayon nagkaedad ako, ilang taon na. Edad ko, wala para may sarili mong lupat bahay. Tanin mo yung makilala namin doon, wala kaming bahay. Kaya nga pinapangarap ko magkaroon ng ano, lupat bahay. Yun ang pangarap ko, saka pangarap ko magkakotse. Hindi ko nakailangan kotse, tsaka motor. Yun, ganun lang eh. Saka ang babaw na kalagayan ko, kahit wala nga akong babae, kasi yun lang. Yun lang isang bagay lang gusto makakaano na yung patira-tira ka, tapos paupa-upa ka, tapos hindi ka nang pala tatanggal. Okay. Lipat ka na naman, kaya balik mo, kalsada. Sa kalsada naman, walang nagmamayari. Kaya saan ka bumesto dyan matulog, pwede. Yun ang buhay namin ngayon, kalsada na lang. Pero pag may bahay ka, may uwihan ka. Kahit di ka umuwi, Pero kuya, kayo pa rin yan eh. sa lahat ng pangarap mo, mukhang kailangan din talaga ng pera, no? Kailangan din ng pera. Kung halimbawa walang magbigay, kaya mo bumili sa sarili mo. Tama naman puti. Pero hindi sa paraan ng panghihingi. Yung po ako nangihingi kasi yung ugali ko, mataas ang pride ko, hindi ako nangihingi. Anong kay mama ko makapagsalita yan, hindi ako nangihingi. Yung di pa stroke mama ko, siya ang nangihingi. Ako nangangalakal ako. Kuya ko rin, hindi nangihingi. Nagkaugali kami ni kuya ko, nagubuti ako, namasura ako. Alit lang ako, ganyan kanito, nagsasako ko paikot. Yan, alam ko yan. Nagsasako ko dyan, may dyan sa pa dyan. Lagi-lagi ako hanggang doon. Yung nakatira pa kami sa lolo ko sa bahay, doon ako nakatira. Lagi-lagi ako nag-iikot, masipag ako, malit ako. Bata ka pa lang, nangangalakal ka na. 13, 14, 15. Kaya hindi ka nakapag-aral mo. O hindi, mga kalating direkto lang natap. Masipag ako na dati tingan, nagbago na yun, wala naman lupa kasi lolo ko namatay na kuya ko. Ngayon, hindi na ako nangangalakal, tapos patira-tira na lang kami. Masipag ako hindi nyo lang kasi nakikita. Tanang mga kabarkada ko, sila Mar, nagbago, may mga trabaho ngayon. Sa bayan ko yan, nauna lang ako ng buwan dyan. Ngayon lang, wala, akala kasi nila, ganito ginagawa ko, lagi ako masama. Masipag ako. Kasi hindi nyo nakikita, kaya hindi nyo pinupuri. Ako nakakala ng sarili ko kasi, magtanong kayo doon sa kakilala ko, sa mga kasabayan. Hindi na ako magtatanong kasi wala na akong oras gawin. Yung- Pero nakita ko sa maikling panahon na
pagkasama natin noon, nakakasama ka namin ni Kuya Renji mo. Masipag ka naman kapag kami pinapagawa sa iyo. Mayroon na pang may trabaho. Gagawin mo naman. Ang ginagawa talaga kasi. Pero sabi Wala ng eh. mga kapams natin, mga kabady natin, mga ka-business, sinungaling ka daw kasi. Kaya, ano masabi mo rin? Lagi naman akong masama, tsaka may nagsabi sa akin, puro ganun.